Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay One Piece PH, shoutout kay Emily Lamtrea. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang ubo ay maaaring walang halaga sa iba, ngunit para kay Ivory at Pego, ito ang tinig ng buhay. Agad namang natuwa ang tatlong tao. Sina Pego at Ivory ay parehong sumugod sa tabi ni Han Sanchen upang makita ang kanyang sitwasyon. Habang si Ziking sa isang tabi ay hindi nang ahas na maging pabaya, at patuloy na pinalakas ang kanyang lakas at patuloy na bumubuhos sa katawan ni Han Sanchen. Doktor, doktor, ibalik mo sa akin ang lahat ng mga doktor. Malakas na sigaw ni Pego sa labas ng bulwagan. Ngunit sa sandaling gumawa siya ng tunog, tinapik ni Han Sanchen ang kamay ni Pego at umiling, hindi, ayos lang ako. Walang seryoso, shit, kamamatay mo lang alam mo. Sigaw ni Pego. Mabilis ding tumango si Ivory, oo, 3,000, ngayon lang ay wala kang mga meridian, at ang iyong katawan ay sobrang lamig. Maraming mga doktor ang humalili sa pagsadyep sa iyo, ngunit nabigo rin sila. Talagang inihayag nila na ikaw ay patay na, ngunit tumanggi si Ziking na sumuko na, kaya naman. Umiling si Han Sanchen na may mapait na ngiti. Ako ba mismo ang pumunta sa tarangkahan ng kamatayan? Hindi ko ba alam? Pagkatapos noon, sinugod ni Han Sanchen si Ziking sa likuran niya at sinabing, tumigil ka. Marami sa aking mga meridian ang sira. Kahit gaano karaming tunay na chi ang makuha mo, wala itong kabuluhan para sa akin. Ito ay puro basura. Okay lang ako. Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, sumulyap si Ziking kay Ivory at binawi ang kanyang kamay pagkatapos makumpirma na pumayag din si Ivory. Dagdag pa niya, Kuya Sanchen, delikado ka talaga kanina. Masyadong malamig ang gamot. Umiling si Han Sanchen at tumingin sa tatlong tao, ang gamot ay masyadong yin. Pagkatapos kong kainin ito, ang condensation ng yin chi ay halos nagyelo ang buong katawan ko, na nagmukha akong patay. Kapag nawala ang gamot, gagaling ako. Sabi ni Han Sanchen na may mapait na ngiti. Kung gayon ang ibig mong sabihin, pagdududa ni Ziking, hindi ba siya ang nagligtas sa kanya ng mag-isa? Sa ngayon, nakaharang ang mga meridian ko, at wala kang saysay na pumasok kahit gaano pa karami ang ibuhos mo. May tubig ba ang blankong papel? Nalampasan na lang ng gamot, at nagtitipid ka lang, ako. May sinabi si Han Sanchen at dahan-daang sinubukang bumangon. Nagmadali si Ivory na tumulong, ngunit ayaw tumulong ni Han Sanchen. Pinilit niyang dahan-daang tumayo. Pagkatapos, lumakad siya ng ilang hakbang patungo sa upuan at umupo, gayunpaman, hindi mahalaga kung paano sabihin, iniistorbo kita. Kinakabahang tanong ni Ivory, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Ang pil na pinino ng 3 yin herb ay talagang masama. Kahit ngayon, nakakaramdam ako ng abnormal na discomfort sa aking katawan. At saka, patuloy akong nilalamig mula sa aking mga buto at umaabot sa aking noo. Han 3,000. Tapos tumawag ka ulit ng doktor. Umiling si Han Sanchen, ginagaling ng doktor ang sakit, at wala akong sakit. Ano ang kahalagahan ng makita ito? Ako mismo ay kalahating doktor, at ang aking katawan ay sarili ko, kaya ang aking intuitive na pakiramdam ay mas totoo. Well, mahaba pa naman tonight. Mag-aaral akong mag-isa pagkabalik ko sa kwarto ko. Pero okay lang ba ito? Nag-aalala si Ziking na halatang hindi siya masyadong kumbinsido sa pagsasanay ni Han Sanchen. Ngumiti si Han Sanchen sa kanya, what? I can't even hear you. Nag-aalala lang ako sa 3,000 kong kapatid. Lila pakiramdam mali. Well, it's getting late. Magpahinga na muna tayo. Ayokong maging abala o hindi kaaya-aya ang biyahe ko sa bawal na lugar bukas dahil hindi kayo nakakapagpahinga ng maayos. Tumawa si Han Sanchen.
Nang makita si Han Sanchen, nagkatinginan sina Peigo at Zeking, kaya kinailangan nilang sumuko. Kung ganoon, babalik ako sa mansyon para magpahinga. Sana, ma-surprise mo ako kapag nakilala kita bukas, may sinabi si Pei, ngumiti at tumalikod. Nang umalis si Peigo, bumalik din si Han Sanchen sa kanyang kwarto sa tulong ni Ivory, bagamat nag-aalala si Zeking, wala siyang pagpipilian kundi ang bumalik sa kanyang silid ng masunurin. Sa oras na ito, si Han Sanliang at ang kanyang asawa, ang master bedroom, ay kakasara pa lang ng pinto, biglang sumimangot si Han Sanchen at sinabing, "Welcome to summer, maybe, siguro tama ka." Ano, natigilan si Ivory, ngunit bigla siyang may naisip, hindi ba? Napalunok ng laway si Han Sanchen, parang ganito, kahit papaano, nang ang kanyang katawan ay napakalamig, si Han Sanchen ay nakaramdam ng labis na pagkagulo sa kanyang katawan, at ang karamdamang ito ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa kanyang puso at kalaunan ay humantong sa isang kakaibang salpok sa kanyang katawan. Kung nais mong pinuhin ito ay ang Han Sanchen ay talagang may salpok na kurutin ang daliri ng orchid. Napakaraming tao ngayon lang kaya hindi ko sinasadyang sabihin, kaya pinabalik ko sila ng mabilis. Tumingin si Han Sanchen kay Ivory na may sabik na mga mata. Nag-aalalang tumingin si Ivory kay Han Sanchen, "Sanchen, ano ang dapat kong gawin?" "I don't know. In the future, we might change from husband and wife to sisters," sabi ni Han Sanchen sa pagkabalisa. Sa pagtingin sa hitsura ni Han Sanchen, si Ivory ay lalong nalungkot. Lumakad siya ng ilang hakbang patungo sa gilid ng kama, umupo kasama si Han Sanchen, marahan siyang niyakap at inaliw siya. "Kahit ano ka pa, ikaw ang aking 3,000, aking asawa." Talaga, si Han Sanchen ay yamakap sa balikat ni Ivory at walang muwang na nagtanong. Tumanggaw si Ivory. "Kung gayon gusto kong isuot ang iyong mga damit," sabi ulit ni Han Sanchen. Nang marinig ito, nagulat si Ivory at halatang natulala sa kinaroroonan. Bagamat kakasabi pa lang ni Han Sanchen ng kanyang mga pisikal na pagbabago, si Ivory ay halos handa na rin. Gayunpaman, nang gawin ni Han Sanchen ang sobrang kahilingang ito, halatang hindi pa rin ito matatanggap ni Ivory. Sa pagtingin sa kawawang Han Sanchen, tumanggo si Ivory, bagamat ito ay lubhang hindi komportable. Malaking lalaki lang ito sa pananamit ng mga babae. Basta masaya siya sa halagang 3,000 yuan. Sa puntong ito, dahan-daang hinubad ni Ivory ang kanyang mga damit, ngunit nang ibigay niya ito kay Han Sanchen, hindi man lang inabot ni Han Sanchen ang kanyang damit, ngunit isang mabangis na tigre ang sumugod kay Ivory at direktang nahulog. "Anong ginagawa mo?" Natarante si Ivory. "Malapit na akong babae, at hindi pa ako ang huling lalaki." Tumawa si Han Sanchen. "Han Sanchen, ikaw yin sa akin." Si Ivory ay hindi tanga. Agad niya itong naaninag. Hoy. Gayunpaman, mayroon na, ano ang pagkakaiba sa pagitan ng hindi sumasalamin at hindi sumasalamin? Ang buwan ay maikli at puno, ngunit hindi ko naamoy ang werewolf na dagandong, ngunit naamoy ko ang tunog sa silid. Kinaumagahan, medyo maliwanag. Nakatanggap si Peigo ng 40 elite, kabilang ang isang super team ng 6 na elder, na naka-assemble sa bahay ni Pei. 40 piling tao, 34 sa kanila ay napakahusay sa gamit, kabilang ang mahahabang espada, maiikling sandang, magaan na baluti, malambot na hedgehog, helmet at foot guard. Tungkol naman sa 6 na matatanda, bagamat hindi sila labis na labis, lahat ay may hawak ding 2 armas, at ganap na handa. Ang bawal na lugar ni Pei, kung saan may kamatayan ngunit walang buhay, ay bawal pasukin ng ating mga ninuno. Iniutos ni Peigo, bagamat ang mga patakaran ay itinakda ng mga tao, dapat itong maging makatwiran. Sa makatuwid, pagkatapos umalis, sana ay sundan mo ako ng maigi at huwag kang kumilos ng kusa para makaiwas sa panganib. Ang gawain natin ay i-escort siya sa entrance, understand? Oo, lahat ay kumuha ng order. Tumanggaw si Peigo, sumigaw at umalis. Kasama ang isang pangkat ng 40 katao, mabilis siyang nagtungo sa Cafeng Pavilion. Sa Cafeng Pavilion, sa oras na ito, ang unang ilaw ay bukas, at si Zeking ay bumangon din ng maaga sa umaga, nagpainit, nagising, at handa nang umalis. Tanging ang 2 mag-asawa sa master bedroom. Bilang ang mga partido, ang 2 tao ay hindi kinakabahan tulad ng iba.
Sa kabaligtaran, ang labanan sa gabi sa pagitan ng dalawang tao ay tapos. Kung hindi lang biglang nagising si Ivory, baka tulog pa siya. Punk, hindi ka ba magiging babae? Pinaputi ni Ivory ang gabi ni Han Sanyi at ibinigay sa kanya ang kanyang mga damit. Bumangon si Han Sanchen, medyo nabigo, umiling, ito ay walang muwang at hindi patas. Lola, bakit mo naman mapapabuti ang mga nagawa mo sa ganitong paraan kung ayos lang ako? Ngayon ay hindi ko na kaya. Gusto kong makakuha ng langis mula sa iyo, ngunit wala talaga. Suying siya malumanay ba, mukhang hindi mo sinasamantala ang sinabi mo. Siyempre, ako ang nagsumikap ngayong gabi. Nako, itong physical operation wala akong ginastos kagabi. Aaron, nang makitang lalaban na si Ivory, nagmamadaling lumapit si Han Sanchen kay Heihei na nakangiti, Madam, biro ko, malapit na ang oras, lumabas tayo. Tinatayang may dinala si Master Pei. Ngumuso si Ivory at kinuha ang Jade Sword para kay Han Sanchen. Binuksan ng mag-asawa ang pinto at pumunta sa gate ng Kafeng Pavilion. Sa oras na ito, dumating din si Peigo at ang kanyang partido sa pintuan ng Kafeng Pavilion. Nakilala na ni Zeking si Peigo sa pintuan para sa Aaron Couples. Pagkatapos lamang ng isang round ng pagbati, nang magtatanong pa sana si Peigo, dahan daw ang inakay ni Han Sanchen si Ivory palabas. Automatikong isasara ang bawal na lugar kapag sumikat na ang araw, kaya wala na tayong masyadong oras. Tara na doon at sabihin sa iyo ng detalyado sa daan. Kasabay ng pagwagayway ng kamay ni Peigo, maraming sasakyan ang sumugod sa pintuan. Sunod-sunod na sumakay ang party sa bus, at ang motorcade ay nagtungo sa hilaga ng lungsod. The Pei Family Forbidden Area is actually a mysterious death zone within our Pei family's influence. This death zone has been accompanied since the Pei family came out. Sinasabing ang unang ninuno ng aming pamilyang Pei ang lumabas dito. Gayunpaman, pagkatapos lumabas, hindi na ako makapasok. Sa loob ng maraming taon, sa katunayan, ang pamilya Pei ay hindi nais na tuklasin ang patay na sonang ito sa nakaraan. Pagkatapos ng lahat, ito ay ipinanganak at sama-sama sa aming pamilyang Pei. Gayunpaman, sa kasamaang palad, kahit na sino ang pumasok sa mahiwagang sonang ito, ang pangwakas ang resulta ay madalas na hindi ginalugad. Ang ikatlong henerasyon, ang ikapitong henerasyon, ang ikalabing-isang henerasyon at ang ikalabing-apat na henerasyon ng aking mga ninuno ay pawang mga taong may kakayahan, at mayroong maraming mga Panginoon. Natural, ang ipinagbabawal na lugar na ito ay gustong hamanin ang isa o dalawa. Gayunpaman, sa kabuuang 49 na katao, 2 lang ang nakaligtas, at lahat ng iba ay inilibing, at ang 2 nakaligtas ay baliw din, baliw at marahas, at mahirap magising. Gayunpaman, ito ay hindi wala. Lumapit dito si Peigo at bahagyang huminto. Sumimangot si Ivory at nagtanong, may something ba dyan? Ano ang hindi malinaw? Ngunit ang mga ninuno ay nakakuha ng ilang panig at sirang impormasyon sa bisa ng mga nakakabaliw na salita ng 2 taong ito. Ang impormasyong ito ang nagtutulak sa akin na subukan ni Mr. Han hanggang ngayon, sabi ni Peigo. Anong ibig sabihin yan? Purple Filling Way. Ayon sa 2 tao, ang ipinagbabawal na lugar ng kamatayan ay mahamag, napapaligiran ng amoy ng kamatayan, na may mga bundok ng mga bangkay, tambak ng mga buto, at lubhang madilim. May iba't ibang halimaw din na nakatago sa hamog, lalo na ang halimaw na may pulang mata. Gayunpaman, mayroong isang lugar ng tsismis sa hamog, na tinatawag na kaharian ng langit at lupa. Kung maaari kang maging isa sa kanila, maaari mong makuha ang sikreto ng immortalidad. Gayunpaman, ang mga pulang halimaw na iyon ay nakatago sa kaharian ng ang langit at lupa. Ang 2 buhay na tao ay inatake ng mga halimaw na pulang mata sa loob nito, at sila ay nakatakas sa pamamagitan ng swerte, nang hindi nalalaman ang kanilang tunay na sikreto. Sa labas lamang ng tarangkahan ng langit at lupa, may nakasulat na kaplat ng buhay at kamatayan. Pumasok sa langit at lupa, baligtarin ang yin at yang, baligtarin ang mundo, at maging siyam na siyaw. Pumasok sa universo, baligtarin ang yin at yang, baligtarin ang mundo, at maging siyam na siyaw. Bahagyang kumunot ang noo ni Ivory, mukhang makakatulong talaga ang sitwasyong ito sa Aaron. Tumanggaw din si Zeking, kung gayon kailangan nating pumasok sa kaharian ng langit at lupa. Sana makapasok ka rin.
Nang dumating si Peigo dito, siya ay nag-alala, ang ipinagbabawal na lugar ng kamatayan ay nahahati sa dalawang bilog, ang panlabas na bilog at ang panloob na bilog. Bagaman ang panloob na bilog ay ang tunay na sona ng kamatayan, ang panlabas na bilog ay puno rin ng mga pagpatay dahil sa impluwensya ng hamog. Ang aking pamilyang Pei ay hindi pinahihintulutang pumasok sa panloob na bilog sa pamamagitan ng pagsasanay ng ating mga ninuno. Kaya't, maaari lamang natin huminto sa outer circle. Upang ma-maximize ang iyong combat effectiveness, kapag ikaw ay nasa outer circle mamaya, sinusubukan mong panatilihin ang iyong lakas at ay escort sa amin pagdating mo sa inner circle, ikaw ay. At sa puntong ito, hindi natuloy si Peigo. Ngumiti si Hansani, hindi kailangang magkasala ang pinuno ng pamilya Pei. Sa katunayan, ang lugar na ipinagbabawal ng pamilya Pei ay maaaring magpapasok ng Aaron, at tiyak na nilabag mo ang mga patakaran ng pamilya. Kung gusto mong pangunahan ang mga tao sa panloob na bilog ng Death Forbidden Area, magmumukha kang ulo ng pamilya at walang batas. Oo, Mr. Pei, naiintindihan namin ang iyong mga paghihirap. At saka, ito ay sariling negosyo ng 3,000 yuan. Ang tinatawag na buhay at kamatayan ay tadhana, ang kayamanan ay nasa langit, at ang lahat ay nakasalalay sa kanya. Sinabi rin ni Ivory, naamoy ni Peigo ang mga salita at ngumiti, maiintindihan ninyong dalawa ang mga paghihirap ni Pei, hindi masyadong nagpapasalamat si Pei. Pagkatapos nito, itinaas ni Peigo ang kortina ng kotse, tumingin sa labas ng kotse, at muling umupo, umalis na kami sa hilaga ng lungsod at opisyal na pumasok sa kagubatan ng misteryo. Kasabay nito, nangangahulugan din na malapit na tayong makarating sa lugar ng kamatayan. Lahat, humanda sa pagbaba. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, biglang narinig ng buong koponan ang unti-unting pagtunog ng mga armas, na parabang pinulot ng lahat ang kanilang mga armas. Isang nagbabantang amoy din ang lumutang mula sa bintana. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!